Magandang gabi po, mga kabigay. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At tunghayan po muli natin ang pagpapatuloy ng kwento ng Islaw at ang alaga niyang kalabaw. Pakinggan natin. Ako ito, Islaw. Si Roman. Gulat na naman ako. Ngunit pinilit kong hindi ipalata na natatakot ako. At unti-unti mula sa dilim ay lumabas nga ang isang imahe. Imahe ni Mang Roman na kanina ay parang isang parte lamang ng punong mangga. Magandang gabi din po, Mang Roman. Bakit ho kayo naparito? Tanong ko. Naparito ako sapagkat naaalala mo ba yung aking nakaengkwentro kanina? Ang kawangis ng iyong ama. Tugon ni Mang Roman. Ako naman ay napatango na lamang sa kanyang tanong. Opo, naaalala ko po. Tugon ko. Iyon ay hindi mo talaga tatay, Islaw. Isa iyong nanggagaya ng kaanyuan. Sapagkat may nais silang kuhain mula sa iyo. Binabalaan lamang kita. Mag-iingat ka. Sapagkat hindi yan titigil hanggat hindi nila ito nakukuha mula sa iyo. Sambit pa ni Mang Roman. Dahil doon ay nanlaki ang aking mga mata. Ano ho yun? Nais nilang makuha, Mang Roman? Tanong ko. Alam mo yan sa iyong sarili. Ang mga nilalang na sinasabi ko ay sabik sa kapangyarihan. May taglay kang kapangyarihan. Nasa sa iyo. At nais nila itong makuha. Kung kaya't mag-iingat ka. Sambit pa ni Mang Roman. Dahil doon ay nakaramdam ako ng matinding takot. Bigla akong nakaramdam ng panlalamig mula sa aking mga kamay at paa. Nang maya-maya pa'y nagsalita pa si Mang Roman. Hindi kita tinatakot, Islaw. Subalit, iyang taglay mo na iyan ay mahalaga. Mahalaga para sa kanila. Kaya wala silang pipiliing sandali upang makuha yan mula sa iyo. Sambit pa ni Mang Roman. Ganun ho ba, Mang Roman? Ano ho ang aking gagawin? Tanong ko. Ang totoo niyan, Islaw, ay hindi ko din alam. Ngunit ang nalalaman ko lamang, kinakailangan mong pag-ingatan yan. Pero kung nais mo, may tutunguhin tayo na maaaring makatulong sa iyo. At ganun din sa akin. Sambit pa ni Mang Roman. Dahil doon ay kung ano-anong bagay ang lumalaro sa aking isipan. Nang maya-maya pa'y bigla akong naisip. Mang Roman, huwag niyo sanang mamasamain.
Bakit bigla ho kayong naging alala sa akin? Nais niyo din ba itong kuhain mula sa akin? Sambit ko. Biglang natigilan si Mang Roman at napatingin na lamang sa akin. Dahil doon ay bahagya akong napaatas at lalong naging mas listo. Inihanda ko na ang aking sarili. Bumulong na ako sa aking alagang kalabaw sa kung ano't ano man ang mangyayari. Maging handa ka sa paligid. Sa kahit na anong pagsugod sa akin. Manda ka, alaga ko. Pangalagaan mo ko. Bulong ko pa sa aking kalabaw. Biglang nag-iba ang kilos ng alaga kong kalabaw. At tila tumalas ang pakiramdam nito. At iniligid ang kanyang paningin at pang-amoy sa paligid. Habang dahan-dahan kong kinalagan ng kanyang tali. Para kahit anong oras, ay maaari itong makakilos ng malaya. Nang ilang sandali pinagsalita si Mang Roman. Wala kang dapat ipag-alala sa akin, Islaw. Hindi mo ako kalaban. Ngunit tatapatin kita. Kakailanganin ko ang iyong kakayahan, ang iyong kapangyarihan upang maisutupad ko ang dapat kong gawin. Sambit pa ni Mang Roman. Dahil doon ay bahagya pa akong napaatras. Ngunit nagpatuloy pa sa pagsasalita si Mang Roman. Hindi ko nais kuhain ang iyong taglay. Subalit kakailanganin ko ang iyong tulong. Kung makukuha mula sa iyo ang iyong taglay, ay magiging malaking kawalan sa akin. At sa malamang, ay hindi ko magagawa ang aking pakay. Sambit pa ni Mang Roman. Ano ho ba ang iyong pakay? Tanong ko. Meron akong pupuntahan na isang tagong lugar na itinuturing kong isang sagrado. Subalit hindi yun kaya kung ako lamang. Kakailanganin ko ang kakaibang lakas. Subalit wala akong taglay na ganun. Kung kaya't natuwa ako sapagkat iyon ang iyong taglay. At magiging malaking tulong yan sa akin kung matutulungan mo ko. Sambit pa ni Mang Roman. Ibig sabihin po ba ay nais niyong tulungan ko kayo? Tanong ko pa. Oo, Islaw. Tama ka. Iyon ang aking nais. Bukod pa riyan, ang nais ko'y samahan mo ako sa aking pakay. Sambit pa ni Mang Roman. E paano kung hindi ako sasama? Tanong ko. Kung magiging ganun ang iyong pasya, ay wala akong magagawa. Kung hindi, lumakad na lamang mag-isa. Ngunit kagaya ng nasabi ko kanina, maaaring ang lakad ko na yun ay mabigo. Bukod dun, maaaring hindi na ako makabalik pa. Sambit pa ni Mang Roman. Ano bang pakay nyo na yun? Dagdag kong tanong. Ang pakay ko ay ang gamot para sa isang hindi pangkaraniwang karamdaman na unti-unting gumagapang at papalapit sa aming bahay. Kung hindi ko yun masusupil, ay lalo itong lalaganap at hindi magtatagal.
ay maging ang inyong baryo ay maladapuan. Sambit pa ni Mang Roman. Ganun po ba? Ano ho ang karamdaman yan? Tanong ko pa na pilit kong ikinukubli ang aking pagkagulat. Iyon ang karamdamang ipinalaganap ng isang hukluban. Nais niyang makuha ang isang baryo upang pagpugaran ang kanyang angkan. Dahil yan ay naglikha siya ng karamdamang hindi masupil-supil ng kahit na sinong manggagamot na naroon. Subalit masyadong matindi ang karamdamang iyon at lumaganap kahit sa karatig baryo at umaabot na sa aming baryo. Unti-unti na itong gumagapang. Dagdag pa ni Mang Roman. Kung hindi iyon mapipigilan, lahat ng aking kababaryo at lahat ng mga madadaan ng baryon ay kaawa-awa. Lalo na ang mga bata. At hindi riyan maisasalba ang inyong baryo. Nakasunod ng sa amin. Dugtong pa ni Mang Roman. Ang kaninang gulat ko ay tila nadagdagan pa. At hindi ko inaasahan na may paparating pala na isang matinding sakit na hindi ko nalalaman. Napansin mo ba nung napunta ka sa amin kanina, Islaw? Unti-unting nabawasan ang mga nagkalat na mga hayop sa kapaligiran. Ang mga ibon, ang mga aso, pusa, mga manok, baboy, kambing, maging ang mga bayawak. Isa-isa na silang nagsipag-alisan. Kung mapapansin mo sa aming bakuran, kung dati-rati napakarami naming alaga sa aming bakuran, ngayon ay isa-isa na silang nagsipaglipana sapagkat ramdam na nila ang paparating na salo. At iyon ang nais kong pigilan. At sa tulong mo, maaari tayong magtagumpay. Sambit pa ni Mang Roman. Biglang nagtalo ang aking kalooban patungkol sa mga naririnig mula kay Mang Roman. Nais ko siyang tulungan. Subalit, paano? Sambit ko sa aking isipan. Mang Roman, nararamdaman ko naman pong maganda ang inyong hangarin. Ngunit, paano po ako makakatulong sa inyo? Simpleng magbubukid lamang po ako. Sambit ko. Malaki ang iyong maitutulong, Islaw. Samahan mo ako. Napakalaking tulong na ang iyong maibibigay. Sambit pa ni Mang Roman. Kung kaya't walang pagdadalawang isip ay pumayag ako. Sige po, Mang Roman. Ngunit ipapaalam ko lamang po sa aking itay. Ngunit hindi pa ako natatapos sa aking pagsasalita, ay agad na akong pinigil ni Mang Roman. Ikinalulungkot ko, Islaw. Hindi mo maaaring gawin yun. Kailangang walang ibang makaalam sa ating gagawin. Dahil iyan ang magiging mitya upang tayo ay matambangan ng kalaban. At hindi lamang tayo, at maging ang iyong mga mahal sa buhay. Sambit pa ni Mang Roman. Bukod ba dun, kinakailangan nating makaalis sa lalong madaling panahon. Dagdag pa ni Mang Roman. Dahil dun ay nagkaroon ako ng pag-aalinlangan. Ganun po ba? Teka lamang po, Mang Roman. Pag-iisipan ko po kaya muna. Sambit ko. Nang maya-maya ay biglang umatras si Mang Roman at muling bumalik sa dilim na kanyang pinanggalingan. Dahil doon ay nagulat ako. Bakit?
Bakit umatras si Mang Roman? Nagalit ba siya sa sinabi ko? Sambit ko sa aking sarili. Nang biglang umangil ang alaga kong kalabaw. Nang maya-maya pa tila nagwala na ang alaga kong kalabaw at parang gustong lumusob sa direksyong pinuntahan ni Mang Roman. Napatingin ako at napatanong din lalo sa aking sarili. Nais mo bang suwagin si Mang Roman? Tanong ko na lamang sa aking kalabaw. Nakatuon lamang ang tingin ng aking kalabaw sa gawing yun na parang may inaantabayanan. At tila hindi niya ito nilulubayan ng tingin. Nang maya-maya pa'y nakarinig kami ng sunod-sunod na pagkaluskos at tila umuga ang malaking puno ng mangga. Kasunod pa nun, umuga ang malaking puno na parang may bumanggang napakalakas na bagay. At sunod-sunod na pag-angil ang aking mga narinig. At maging ang boses ni Mang Roman ay naririnig ko. Parang may nagpapambuno sa dilim. Sunod-sunod ang mga ingay naming naririnig. Nagsipag-ingayan na rin ang iba naming kayupan sa paligid. Maging ang ibang mga halaman ay nagsipaghapayan na at nagsipagtumbahan. Subalit wala pa rin akong nakikita. Gawa ng napakadilim sa gawing iyon. At hindi rin nakatulong ang hindi paglabas ng buwan nung gabing iyon. Tuloy-tuloy pa din ang naririnig kong kaluskusan sa may damuhan. Paalis-alis ito hanggang sa muling umuga ang malaking puno ng mangga. Nayugyug ito ng napakalakas. Parang may umuuga dito. Nang maya-maya pa'y nagpagulong-gulong na si Mang Roman papalabas mula sa damuhan. At may kasama ito. Meron siyang kaaway na isang nilalang. Napakabilis ng kanilang mga kilos. Nagpapambuno. Hanggang sa nagpagulong-gulong pang muli ang dalawa sa lupa. Nagwawala na rin ang alaga kong kalabaw na hindi malaman kung susugod na ba o hindi pa. Nang maya-maya pa'y pumaibabaw ang nilalang na yun. At tila babagsakan ng malaking bato si Mang Roman. Dahil doon ay papatakbo na ako at tutulungan ko na si Mang Roman. Nang sa isang iglap ay biglang nawala si Mang Roman. Dahil doon ay napatigil ang nilalang. Maging ako ay napatigil din sapagkat hindi ko na makita si Mang Roman. Nang biglang sumigaw ang nilalang na parang nasasaktan ito. Sa isang iglap ay nasa likuran na si Mang Roman habang sakal-sakal nito ang nilalang. Nagkakakawag ang nilalang at pilit siyang kumakawala mula sa malalakas na pagkakasakal sa kanya. Subalit mas lalo pang hinigpitan ni Mang Roman ang kanyang bisig at buong lakas na sinakalang nilalang. Gulat na gulat ako. Pagkakita ko sa nilalang na sinasakal ni Mang Roman, halos kahalintulad ito ng nilalang na gumaya ng wangis ng aking ama. Ganyan na ganyan ang kanyang itsura. Kaagad akong kumuha ng panali upang tulungan si Mang Roman. Pagkalapit ko'y pinilipit na ni Mang Roman ang leeg ng nilalang na yun. At ilang sandali na lamang ay tumigil na ito sa paggalaw. At hindi na nakaalpas pa. Iyan ang sinasabi ko, Islaw. Kaya hindi dapat tayong mag-aksaya ng panahon. Nakasunod sila sa atin. Sa iyo. Nakamanman sila. At kung sasabihin mo sa ibang tao ang ating gagawin, maging sila madadamay.
Nais mo ba yun? Sambit pa ni Mang Roman. Dahil doon ay hindi na ako nag-isip pa. Bagamat may pagdududa, ay pumayag na ako sa plano ni Mang Roman. At umalis na sa lalong madaling panahon. Sama-sama ko ang aking alagang kalabaw. At sa kalaliman ng gabi, ay sinimulan na namin ang paglalakbay. Habang naglalakad, tila hindi ko alam kung saan kami tutungo. Basta't sumama na lamang ako. Dahil doon ay natanong ko si Mang Roman. Mang Roman, alam ko po may kukuhanin tayong halamang gamot pero matanong ko lamang po saan po ba tayo tutungo? Tanong ko. Pupuntahan natin ang isang matandang ermitanyo sa may pusod ng kagubatan sapagkat siya ang nakakaalam ng gamot. Ngunit hindi madali ang pagtungo ron. Hindi basta-basta. Yun ang dahilan kung kahit isinama kita. Ang lugar na yun, ang lugar ni Tandang Nuno. Nais ko lamang kong shout out si Ma'am Cecil Abanono, isa po nating silent listener. Ma'am, maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Sir Camelo Aroy. Sir, maraming salamat po. At kay Sir Adrian Ramos, Sir, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout ang Arnaiz family, Jan's family. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Elizabeth Arnaiz. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Sir Edwin Villena, dyan po sa may Alabang, Muntinlupa City. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Sir Julius Corpus at kay Sir Bong Layug ng Candelaria, Zambales. Shoutout po. Nais ko lamang po shoutout si Ma'am Janet Verga, dyan po sa may Qatar. At shoutout din po kay Sir Alex of Southern Mindanao Creepy Experience. Shoutout din po sa mga taga Sitio Badyang Tupol, West Cabatuan, Iloilo. Shoutout po sa inyo. From Sir Rex Besite, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po.